Success! Ano ba ang success sa iyo? Material na bagay? Pera? Kotse? Bahay? Engranding bakasyon? Trip sa ibang bansa? Tenan at pag-usapan ng isang bagay na makaka-relate ang lahat. Success! Paano nga ba maging successful sa lahat ng larangan ng buhay? Samahan niyo kami tuwing Sabado at mag-usap tayo sa Success TV! Ang bagong negosyo. Saan mang bahagi o aspeto ka na ng buhay ngayon? Tenan at manood ng Success TV! Ang bagong negosyo sa RH TV. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to Success TV at mula Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman tayo sa isang napaka-successful na pagsasama ngayong araw na to. At ngayong araw na to, napakaganda na magiging episode natin because we're going to focus once again on the field of science. Alam naman natin, sa Pilipinas, maraming tinatawag na henyo or yung genius. Sabi nila yung mga genius daw, ito daw yung mga pinakamagagaling na tao sa lahat ng larangan ng buhay natin. At iba-iba yung mga genius na na-meet na natin or narinig na natin. Tulad, for example, of course, sa siyensya, katulad nga ng i-feature natin ngayon. Nandyan, of course, yung mga inventor na tulad ni Thomas Alva Edison. Nandyan yung mga sikat na scientist tulad ni Albert Einstein, ni Isaac Newton. At pag pinag-usapan naman, syempre, yung mga paintings, nandyan din yung mga sikat na painters, no? Tulad ng, for example, nila Vincent van Gogh, nandyan sila Michelangelo, Leonardo da Vinci, at syempre may mga Pilipino rin tayong mga magagaling dyan na genius din, no? Tulad nila Amorsolo, nila Malang, and so on and so forth, si Juan Luna. At syempre, nandyan din sa larangan siguro ng business at sales, no? Katulad nila Donald Trump, nandyan sila Bill Gates, Warren Buffett, at nandyan din syempre yung ating mga kilalang businessman sa Pilipinas tulad nila Henry C., nila John Gokongwei, Andrew Tan, and so many more. Ngayong araw na to, we're going to highlight genius. What does it take to become a genius? At ang maganda dito, isa natin pag-uusapan. Meron tayong special guest today kung saan i-share niya sa atin ano bang ginagawa na efforts ng government natin para ma-promote naman yung Filipino ingenuity. Now, marami tayong mga genius sa iba-ibang fields at lalo na sa field niya, mamaya maririnig nyo kung paano nila dire-develop sa Department of Science and Technology yung textile, no? Textile technology, mapapakinggan natin yan. Ngayon, sabi nga nila, ang isang tao daw, ang ginagamit lang niya sa kanyang utak, no? Is a maximum of 5%. Yan yung normal human being. Pero sabi natin, ang mga genius, gusto natin gamitin, ma-maximize, no? And tulad ni Albert Einstein, more than 5% po yung ginagamit niya. Kaya napakatalino po na itong tao na to. And isa yan sa mga gusto natin mangyari. Dahil kung gusto natin maging successful, sabi natin, we have to bring out the genius in us. And so ito po ang inyong Sir John Calub. At mamaya makakasama natin ang partner Cheska ko para sa interview natin with our special guest from DOST. Huwag po kayong mawawala dahil mapapakinggan natin yung tinatawag nilang science fair na gagawin na ngayong Hulyo. At makakasama rin natin yung mga iba-ibang Pilipino sa iba't ibang larangan kung saan i-showcase nila yung galing nila sa robotics, yung galing nila pag-develop ng mga farming technologies, agricultural technologies, and so many other things. So wag po kayong mawawala dyan. Ito po ang inyong Sir John Calub. Magkita-kita tayo dito sa episode na to. Wag po kayong lilipat ng channel. Welcome back sa Success TV. Ito po ang yung Sir John Calub and I'm so excited dahil andito na ang special guest natin today.
all the way from DOST. Ngayon, share niya sa atin ano ba yung mangyayaring napakalaki, no, sa SMX Convention Center kung saan magkakaroon tayo ng isang gathering, no, ng lahat ng best of minds ng mga Pilipino, mga genius sa iba-ibang larangan. Kasama natin ngayon ang director ng Philippine Textile Research Institute, isang sangay ng Department of Science and Technology. Walang iba kundi si Dr. kay Carlos Tombok. Welcome po, Dr. Carlos. Magandang hapon, John. Yes, and ngayon nandito si Dr. Carlos para i-enlighten naman niya tayo sa mga projects na gagawin ng DOST ngayong buwan ng Hulyo para malaman naman natin ano bang ginagawa ng gobyerno para ma-encourage palalo yun, na mailabas yung galing ng Pilipino at yung pagiging world class natin. Pero Doc, bago siguro natin pag-usapan yan, let's get to know each other, no? Can you tell me a short background about yourself? Ano po ba yung background nila and paano po ba sila na-involve sa DOST po? Magandang tanong yan, John, kasi marami akong pinanggalingang mga opisina, no? But basically sa education, ako ay isang PhD holder sa forestry. Ayun, forestry, opo. UP Los Baños po. UP Los Pares Baños. po pala tayo UP, opo. Yes. But lahat ng aking degree ay galing din sa UP, no? Yung BS ko and Masters at yung aking doctorate degree. Wow, idol ko kayo, sir. Ang dami niyong tinapos, ha? So, yan. At ang aking field talaga ay galing din ako sa Department of Environment and Natural Resources hanggang ako'y napunta sa Department of Science and Technology at ako na ngayon ang pinuno nga ng Philippine Textile Research Institute. Ayun. Sir, let's talk about itong Philippine Textile Research Institute. Ito po ay isang, kumbaga, sangay ng DOST po. Ano po ba ang ginagawa nyo dito? Okay, tatlong programa natin dito dyan. Basically, it's research and development, especially on indigenous fiber materials for textile. Pangalawa, andyan yung ating programa sa technology services, kung ano yung maibibigay natin sa industriya at ganun din yung mga Pilipinong gustong mag-umpisa ng kanilang mga businesses. Ayun. At pangatlo yung sa training, and consultancy. Sir, ito ba yung parang reflection po ba ito ng suot nyo ngayon? Itong aking suot ay isa sa mga findings natin sa research, research result. Talagang parang ngayon lang ako nakakita ng ganyan, sir. Well, blue na barong. Ito kasi ay yari sa silk, Philippine silk. Mayroon tayong breeding center sa silk. And then, mayroon din tayo yung pinya, pineapple fiber. But yung pangkulay nito dyan ay galing sa natural dye source. Ito ay isang halaman na tinatawag nating tayum. And you can find it everywhere in the Philippines except that nung una ay hindi masyadong nabigyang pansin kung paano gagamitin na pangkulay sa mga damit. At ito nga ngayon, ito ay siguro mga 3 taon o 4 na taon na sa akin at hanggang ngayon hindi pa kumukupas. So siguro kapag lalo na sa mga foreign countries, no, this is something to really show off, no, dahil bihira yung ganito na mga klase ng damit, and siguro yung mga Filipino designers natin dahil sa ganitong teknolohiya, nabibigyan din sila ngayon ng chance na mag-shine around the world. Tama yun dyan. Kasi nga, ang uso ngayon is organic dapat, no? Ayan, environment-friendly products. At itong damit na ito, ay lahat nito ay organic. Wala hong synthetic dito. Ayun. So, meron kang silk, mayroon kang pineapple fiber, at yung pangkulay ay organic din, galing sa isang halaman. So itong research department nyo, sir, you are actually working together with mga sikat na mga designers. Ganun po ba yun? Well, kasama natin sila, yung mga designers, saka yung mga nasa fashion show. Ayun. Kasi nais nating i-promote kung ano ba talaga yung ginagawa ng ating mga scientists at ano yung ating mga research workers. So nakakagulat, no? Parang maisip mo yung mga barong sinusuot natin pag may mga kasal. Di natin alam, meron pala technology and may genius behind this, no? At yung department is, sir, yung talagang nagbibigay oras para i-develop pa to ng further. Pero sir, siguro ang magandang point dito is, ito parang Filipino products na alam naman natin sa buong mundo ngayon, marami ng mga countries na umu-order ng ganyan, no? Dahil bihira nga yung makita yung ganyan. And nabibigyan tayo ngayon ng chance to promote our products on a global scale. Napakahalaga kasi nito dyan, no? Dahil sa ngayon ay global competition. At hindi pwedeng doon ka rin lalaban sa ibang bansa na advance na sila ng teknolohiya.
mahalaga sa atin na tingnan kung ano ba yung sariling atin at kailangan siyang magkaroon ng market needs sa global market. Kaya nga naisipan nating tingnan kung ano ba yung makukuha nating fiber sa banana, yung sa saging, Tama po, pagkatapos yung sa pineapple na commercial. At sa ngayon ay tinignan din natin yung water hyacinth at yung saluyot. No? Pwede tayong kumuha ng fiber dyan at gagawin nating damit. At initially, ang dami ng results ng Philippine Textile Research Institute, lalong-lalo na yung saging at yung pinya. Hindi mo akalain na mga typical lang na mga prutas, mga halaman, pwede palang gawing damit at marami pang pwedeng paggamitan, no? Well, kahit nasa pangkulay dyan ay mayroon din tayo. So far ay na-research na natin yung about 75 dye sources. Kasi tayo, ang isip natin noon ay yung mga synthetic. But this time, since the world market is now going for environment-friendly products, we're going back to the basics. Ano ba yung dating ginagamit ng ating mga ninuno at paano pa natin mabigyan ng pagkakataon na ma-commercialize sila? Wow. Now, siguro that's on a microscale nun sa department niyo, sir. Pero as a whole naman, as DOST, nabalitaan namin, sir, meron kayong programang i-launch, no? Ngayong Hulyo. Ito yung National Science and Technology Week. Ito ay project ng DOST. Yes. At excited na lahat, of course, kasi ang mag-a-usher po niya ng opening niyan is walang iba kundi ang ating beloved President na si President Noynoy Aquino. Opo. Sir, matanong ko lang po sa inyo, ano po ba yung purpose netong event na ito? Bakit kayo magkakaroon ng week-long na celebration on science and technologies dito sa Pilipinas? Well, ito dyan kasi ay taunang ginagawa ng Department of Science and Technology at kasama na yung mga ibang institusyon na sumusuporta sa science and technology. At ang dahilan ay gusto nating i-promote yung mga scientific findings at bigyang pagkakataon yung ating mga scientists na ipamahagi yung kanilang kaalaman sa ating mga taong bayan. No? At ma-commercialize din, magkakaroon ng pagkakataon na kikita yung ibang mga entrepreneurs pag nakita nila na mayroon palang pera sa siyensya. Kaya nga, napakaganda yung ating tema sa taong ito, na sa siyensya ang pag-asa. Napakaganda ng sinabi ni Doc, no? Ni Dr. Tumbok, nasa siyensya ang pag-asa. Wow. So, parang kasi nangyayari, napapansin ko, most of the time, mga Pilipino papasok sa science courses and with already a mindset na parang mag-a-abroad ako. And kaso ang nangyayari doon is practically yung mga geniuses natin, yung mga magagaling natin na scientists. Kumbaga, hindi na natin nagagamit yung talent sila kasi they're now working for other countries. Ito po ba ay na-address din ng DOST? Well, mayroong isang programa dyan ang DOST dahil nga na-realize natin na karamihan doon sa mga ating scientists ay lumalabas ng bansa. But mayroong programa na tinatawag natin ngayon na hindi na po brain drain, kundi brain gain. Brain gain. Brain gain. Kasi po yung ating mga scientists na pumunta sa ibang bansa ay hinihikayat natin na bumalik at i-share yung kanilang knowledge at natutunan sa ibang bansa upang makinabang naman ang mga Pilipino. So ito yung napaloob doon sa programa ng Balik Scientist. Mayroon pong mga incentives upang sa ganon yung ating mga kababayan sa ibang bansa ay babalik dito, bibigyan ng pagkakataon na i-share yung kanilang kaalaman at magkaroon din po ng mga ibang benepisyo upang sa ganon kung pwede lang ay tumagal sila rito. No? And create the momentum for our people to go into commercialization of certain technologies and knowledge. Yan. Kayo po ba, sir, for the past several years, paano po ba nyo nakitang nakapag-contribute itong 1 week long na fair na ginagawa nyo taon-taon? Okay, dyan marami po yung mga kababayan natin na hindi nila alam kung ano ba yung mga technologies na na-develop ng ating science community. Kaya ko sinasabing science community, dahil ito pong celebration na ito, hindi lang ng DOST, kundi yung academic sector, pati yung private sector, are all contributing towards the success of this particular event. Kaya nga po, sa ngayon, ay doon natin gagawin sa SM Mall of Asia upang sa ganon ay
ma-reach out natin yung mas maraming mga kababayan natin. Yan, No? napakaganda, no? Hindi na masyadong mahirap puntahan dahil very accessible. I guess lahat naman ng Pilipino alam nila kung saan yung Mall of Asia. Napakalapit lang sa atin dito sa studio. And pwede na nating puntahan. Sir, kailan po ba ito exactly mangyayari po? Okay, yung ating celebration would start sa 27 ng July hanggang 30 ng July. No? Ito lang po yung paglulunsad. But, ito yung launching. Yung launching. Kasi po yung ating mga ibang agencies at andyan yung ating regional offices ay hanggang end of the year ay mayroon pong event upang sa ganon ay mapabigyang pansin yung pong science and technology. Oh, I see. So, parang kumbaga yung week-long na this is only to make a big bang. And then tuloy-tuloy na po siya. Bawat sangay po, meron na po siyang kanya-kanyang activities. That's right. That's very mayroong mga beautiful. tinatawag nating science communities. Like for instance, mayroong science communities sa Los Baños, mayroon sa Diliman, mayroon sa Manila, and then yung sa mga regional offices. Lahat ng regional offices ng DOST ay mayroong sari-sariling programa upang sa ganon ay i-advance yung kaalaman sa science and technology. Wow. I'm sure excited kayong lahat. Pero, Doktor, siguro, iiwanan ko sa partner ko na tanungin kayo, ano ba yung mga mangyayari dito? Yung mga detalye ng mga mangyayari dito sa week-long celebration na ito, definitely pupunta kami dyan. Pero, Doc, siguro bago tayo mag-break, just sample lang, ano po ba yung mga ma-expect nila din? Mamaya natin ibigay yung detalye. Okay. Para lang ma-excite lahat ng mga nanonood sa atin at talagang sadyain nilang pumunta sa Mall of Asia. Marami ho kayong makikita ron. No? Andyan na po yung mga display namin ng tinatawag nating obicidal and ito yung panglaban sa dengue, obicidal trap. At andyan din po yung mga exhibit po natin sa water filter. Ito po yung pagpapalinis ng mga duming tubig upang pwede nang inumin yung maduming tubig. Interesado ako dyan, Andyan po yung ating panibagong pananaw ng mass transit. Tulad nung dati-dati kasi ang alam natin ay double track yung ating train. Ang gagawin po natin ngayon ay ipakita sa madla yung pong monorail. Isang rail track lang at last week lang po ay inaugurate na ng ating kalihim at yung presidente po ng UP yung pong itatayo na parang mass transit system sa UP Diliman. No? Ito po ay upang ipakita lang kung paano ang Pilipino naman gumawa ng mass transit na about 1/4 lang po yung cost kaysa yung binibili natin sa ibang bansa. Naalala ko dati, sasakay ka yung ikot, pagpabalik ka na, ang pangalan na Toki. Di ba? No? Jeep lang yun eh. Pagbalik mo, Toki na yung pangalan ng ruta mo. Ito naman yung upang i-demonstrate lang yung kaalaman ng Pilipino. Kasi nga, it's very expensive kapag yung teknolohiya galing sa ibang bansa. So, sabi ng DOST, kaya nating gamitin ang sariling ating kaalaman upang ibaba yung presyo at makinabang ang taong bayan. Ayan. So, lahat po yan matutunghayan natin at ipapaliwanag pa po ni Doc kung ano pa po yung mga detalye itong mga activities na to sa pagbabalik po ng Success TV. Abangan nyo po yung aking partner na si Cheska. Siya naman po ang mag-i-interview kay Dr. about all of these new technologies and events na mangyayari sa Mall of Asia. So, wag po kayong aalis dyan. Babalik sa Success TV sa pagpapatuloy ng ating interview kay Dr. Carlos ng DOST. Sir, tatanungin namin sa yung mga details kung ano ba yung mangyayari sa event natin this coming week o this week na para sa National Science and Technology Week. Unang-una, napakarami sa mga nilista natin ng mga events at mga latest invention, innovation ng ating mga
scientifico, hindi lang scientifico, parang minsan may estudyante, minsan may karaniwang tao na nakakaimbento ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa atin, sir. Okay, marami po yung ating gagawin dyan sa National Science and Technology Week launching, no? At andyan nga ho yung mga inventions ng hindi lang ng mga scientists, kundi rin mga ordinaryong mga tao, but makita mo na tinatawag nating high impact project. Okay. Halimbawa po, yung ovicidal trap, no? Di ba naging problema natin ngayon, Cheska, yung sa dengue. So itong ovicidal trap na ito ay mayroong container na ginawa ng Industrial Technology Development Institute na mag-attract ng mosquitoes. Ito yung nagdadala ng dengue. At mayroon silang nilalagay na board at mayroong solusyon na organic Sa loob. sa loob na ilalagay Okay. doon. Pag nangitlog yung mosquito, mahulog yung kanyang itlog at kapag naging kitikiti na, namamatay yung kitikiti. Okay. So eventually, instead of dadami yung mosquito-carrying disease ng dengue, ay uunti at hopefully mawawala later on. Okay. So ito inilunsad na natin nationally ng ating kalihim na si Secretary Montejo. At ang daming mga LGUs, local government units, na siyang naghahanap ng ganitong pamamaraan upang sa ganun ay makontrol yung dengue. Sir, mas maganda yan, no? Ilagay siguro sa mga schools. Well, isa nga yan sa mga pinaglalagyan natin, Cheska. Schools and then yung mga communities. So, ito bang mga trap na to, namimili ba to ng lamok o lahat? Walang sinasantong lamok ito. Well, sa ngayon, ang priority natin ay yung dengue carrying. But it will not prevent the other varieties or species ng lamok upang sa ganun ay matrap sila. Ang galing, ano? So, yung mga lamok, ang kusang pupunta, matatrap that's talaga right. doon. At mamamatay na sila doon. Ang galing talaga ng Pinoy, ano? So, ang mga dengue cases, hopefully, bababa na yan, sir. At eventually, mawawala na. Yan ang objective ng ating mga pamamaraan upang sa ganon ay masugpo yung pagdami ng mga lamok na nagdadala ng sakit. How about, sir, yung nakita ko rito na brown rice? Alam natin, isa sa pinaka-healthy to na uri ng kanin o bigas, sir. Yan ang kagandahan niyan. Ano? Kasi sa ngayon, nasanay tayo nung milled rice na puti. No? But hindi natin na-realize na pag yung unpolished rice ang ating gagamitin as mas maraming sustansya ang maibibigay sa ating katawan at kahit na ganun din ay mas kakaunti yung dapat nakainin ng bawat tao. Sa aming calculation na Cheska ay kapag karamihan sa atin ay gagamit ng brown rice ay makakasave tayo ng about 20% ng ating consumption sa rice. So yung ating ini-import ngayon or inaangkat ay mawawala na yan kapag karamihan sa mga Pilipino ay kumakain ng brown rice. Yung ba, sir, na nabibili natin ngayon sa market na brown rice, ito ba'y galing sa Pilipinas o galing sa ibang bansa pa? Lahat yan ay galing sa Pilipinas. Wow! At nakakatulong yan sa ating mga magsasaka. Kasi nga naman, bakit ka pa bibili o iaangkat sa ibang bansa kung mayroon naman yan dito sa atin? At mga farmers natin ang makikinabang. Sir, ngayon ba, kung ikukumpara natin sa kaning puti, parang gano'n ang tawag, sa puting kanin o sa yung milled rice na meron tayo, mas mura ba yung brown rice? Medyo mas mahal ng kaunti. But Okay. kung inyong titingnan yung savings na makukuha natin sa paggamit ng brown rice, then mas malaki yung pakinabang ng buong sambayanan. As a whole, as a country, Yes, that's makakatipid right. tayo. At saka sa tao, yung mga vitamins na nawawala pag meal mo ng ordinary rice ngayon, ay siyang pupunta sa katawan ng tao. So yung mga food nutrients niyan ay siyang pupunta sa katawan. At saka nakakapayat daw yan, sir. Yun na nga. Sabi, Kaya kailangan kasi medyo mabubusog ka daw magda-diet ka. kagad, Oh, diba? that's right. So para sa mga nagda-diet, very good news po yan. Kasama rin ang baby foods na kasama rin doon. Sir, water filter, mahalaga to ngayon. Napakahalaga yung water filter. No? Kasi lalo na ngayon na tag-ulan, yung mga ibang communities, lalo na yung outside sa mga rural areas, ay bibihira yung potable water. Itong filter na ito is a low-cost way of trying to purify your water. Okay. Tulad ngayon, kung minsan, mas mahal pa nga yung tubig na Nakabote. kaysa Coke, di ba? Or sa ibang soft drinks. Okay. So, ang atin ngayon is to find a way na magagamit yan sa rural areas upang sa ganun ay matulungan natin ang ating mga kababayan. Okay. Very low cost yan and then local materials ang gagamitin. Yung lang out of clay, Okay. ano siyang mag-filter niyan. And yung maduming tubig,
ay ipipurify niya at pwede nang gamitin o inumin ng ating mga kababayan. Ready na. Ready nang inumin. Pagdating naman, sir, sa automatic weather stations, kailangan ng pag-asa yan. Bagyuhin pa naman ng Pilipinas, sir. Yes, kailangan yan, Cheska. Kasi nga, sabi natin noon, medyo mahirap yata yung pag-predict natin ng typhoon. No? Ngayon ay magkakaroon na po tayo ng automatic weather stations at ito ay strategically located sa ibang parte ng ating bansa upang mabigyang advance notices yung ating mamamayan kung kailan darating yung bagyo. Kailangan din pong malaman natin kung gaano kalakas yung bagyo at kung pwede ay ma-estimate na rin po natin kung gaano kataas yung flood na mangyayari dahil sa bagyong yan. Dahil po, hindi lang ang pinsalang dinudulot ng bagyo ay hindi lang sa lakas ng hangin, kundi po yung baha. Baha, okay. So, dapat ma-predict na rin po natin kung saan ba tatama yung baha at gaano kataas yung baha na yan. Kung gaano karaming tubig ang dala ng ulan. Parang That's ganun. right. Tama. So, kailangan natin yan. Bukod dyan, sir, meron pa dito mass transit system. Ano po ito? Last week ay nilunsad po ng ating secretary, ni Secretary Montejo, at yung presidente po ng UP sa Diliman. No? Yung mass transit na ito ay tinatawag nating monorail. Okay. Sa ngayon kasi yung mass transit, ang traditional ay dalawang track. No? Ito ay iisa lang and ang cost of doing it is about just 1/4 of the amount when we use imported materials. Okay. At this is locally fabricated using local materials and local talent. Kaya i-eksperimentuhan natin dito sa Diliman. Hopefully, yung ibang urban centers later on will also adopt that. And if that would be very successful, then it will bring down a lot of the cost ng transport. Okay. Sir, usong-uso ngayon, mga PC tablet. Yung mga hawak na lang natin na, kala mo notebook lang. Naku, computer pala. Tama yan, Cheska. Kasi nga, nakita natin na yung mga bata, no, ang bibigat nung daladala nilang libro. So sabi natin, paano ba natin lighten yung load ng mga estudyante upang sa ganoon na hindi magsasakit yung kanilang mga likod na dala-dala yung backpack. So ngayon ay mayroon tayong PC tablet, but the big thing about it is that we could produce it at 3,000 pesos lang. 3,000 Oh, pesos. kasi pag i-import mo yan, pupunta ng mga 10 to 15,000. Okay. Kaya naman pala ng Pinoy na gumawa na mas mura at makinabang ang ating mga estudyante. Ayan, so kayang tapatan yung mga binibili natin na imported. Kamamahal pa naman yan, sir. Ano? Okay. Isa pa rin dito, sir, very interesting, yung PCOS machine. Ito ba yung mga ginamit natin noong nakarang eleksyon, sir? Sabi natin noon, bakit tayo bibili sa ibang bansa ng mga machine pang eleksyon na napakamahal, no? Ilang bilyon yung ating ibinayad yan. May kakayahan naman pala ang mga Pinoy na i-fabricate mismo locally and then it will only cost you about 30% of the total cost. No? So that will help a lot kung sakaling mas fabricate yan. So, sir, ito na ba yung inuumpisahan ng gawin or nakaimbento na ng ganong technology? Inuumpisan na yan, Cheska. Kasi iniisip natin, mayroon namang susunod na eleksyon. So, we have to prepare for that and our people are now looking at how to mass fabricate it. Naku, kailan ba yung susunod na eleksyon na yan? So, makagamit na tayo ng PCOS machine na sariling atin. So, hindi na tayo mag-i-import, sir. Hindi na tayo mag-import. Ayan. So, mas mura. Okay. At mas efficient po yung ating election. And sir, napakarami pa nakalista rito na makikita ba natin lahat to sa exhibit sa next week, sir? Bukod sa riyan, Cheska, mayroon din tayong mga produkto na ginawa ng ating mga kababayan doon sa mga regional offices. Okay. Kasi di-display din natin yan at ipaalam sa buong bansa na ito yung mga commercialized technologies already. No? Tinatawag natin yan yung Small Enterprise Technology Upgrading Program. And we'll be bringing in our partners who have already commercially succeeded the use of our technologies. Siguro, sir, final message para doon sa mga kaibigan po natin na nanonood sa atin, imbitahan po natin sila para pumunta sila sa ating exhibit sa SMX. Okay, inanyayahan po natin ang ating mga kababayan na magpunta po dito sa SMX from July 27 to July 30 at ito po ay bubuksan ng ating launching
ng no less than our President, si Pinoy. On the first day yan, sir. The first day sa 27. 27. So, lahat po ng bibisita dyan, sir, walang free admission yan, sir? Walang babayaran? Libre po yan at wala pong babayaran. And hindi lang po yung ating ipapakita riyan. No? Ang dami pa po. May mga naka-schedule na events like yung robotics. Ito po ay upang mabigyang pansin naman yung ginagawa ng ating mga kabataan. At ganun din po yung ibang mga scientific breakthroughs ng Department of Science and Technology at yung mga partners namin sa private sector and the academic sector. Okay. So, akala nyo mga taga-Japan lang at taga-ibang bansa gumagawa ng robot. Ang Pinoy din, sir. Kayang-kaya na. In fact, nakipag-compete, Cheska, yung ating mga robot makers na mga estudyante sa ibang Pero, bansa. sir, di ba may pangalan yung robot natin, sir? Ito yung mascot natin. No? Oo. Pero siguro ilalabas din yan doon sa ating launching. So, surprise! Abangan nyo po yan. Maganda po isama nyo inyong mga anak, inyong mga kaklase, at siguro kung kayo po ay school person, yung mga estudyante, mas maganda po na mag-tour kayo dyan sa event ng National Science and Technology Week ng DOST sa July 27 hanggang July 30 sa SMX Convention Center sa Mall of Asia, Pasay City. Sir, maraming salamat. Maraming salamat, Cheska, at magandang hapon. Magandang hapon, sir, sa ulitin. Diyan lamang po kayo at magbabalik po ang Success TV. Kasama ko si partner dyan. Ito po si Cheska San Diego. Kami po ay magbabalik matapos lamang ang ilang paalala. Hi, ito po si Dr. Carlos Tombok ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. And I say yes to success. Welcome back dito sa Success TV at partner, na-miss kita ha. Oo nga. At eto na yung portion na sabi mo, malungkot pero masaya pa. Oo nga eh. At balita ko, malayo na bahay mo ngayon ha. Layo! Huwag na natin sabihin kung saan. Baka pumuntahan nila ako. Pero malayo siya, mga... Mahirapan ka na bisitahin ng mga fans mo niya. Mga 100 kembot mula dito. At partner, napakaganda nung naging usapan ngayon kasi we talked about genius and Filipino ingenuity. Ito na nga yung pagiging world-class ng mga Pilipino. At excited ako dahil alam ko sasamahan mo ako next week, no? Ito darating na linggo, no? Dahil pupunta tayo at sasaglit tayo dun sa Science Fair or sa Science Week ng DOST. Tama, yung tulad ng ginawa natin partner dati nung may robotics Olympiad o Robot Oo, Olympiad. naalala ko yun. Inikot natin yun. So sa mga exhibit ay pupunta rin kami para ihatid naman sa inyo. Yung mga diniscuss natin kanina tulad ng mousetrap. Tignan natin sa actual kung ano yung itsura. Maganda yun eh. Kasi like for example, isa sa mga na-interview ko doon, based sila sa Los Baños, may mga technology silang ginagawa na about sa food. Okay. Para of course yung food natin maging malinis, maging masarap. And so meron akong restaurant, 'di ba? So napakaganda. Kumbaga kung businessman ka, hindi lang pala ito parang pupunta ka doon para makita mo kasi pag sinabi natin science, automatic nasa isip natin parang nosebleed yan. Parang hindi ko magagamit 'yan, 'di ba? Pero ito pala may mga practical din na mga pwedeng gamitin sa mga negosyo natin. So, it's a good way to check out mga new technologies na hindi na ganun ka-expensive dahil locally na-develop na ng mga kapwa Pilipino natin. So, mapapakinabangan nyo po yan. Kayo man ay nagne-negosyo o mga estudyante o kahit sa bahay lang lalong-lalo na, di ba, yung mga mousetrap, yung water, di ba, yung water filter, kailangan natin yung partner. Exactly, kasi alam naman natin, yung water goes through ilang mga tubo yan na, di ba, kalakalawang sa ilalim ng daan. And gusto natin to make sure na yung iniinom natin safe and yung drinking water natin. Araw-araw umiinom tayo tubig eh, di ba? Ilan ba gripo nyo sa bahay, di ba? So kailangan lahat yan may Pero filter. maganda rin to kasi itong ang mangyayari, yung mismong ating presidente ang mag-i-intro nito.
Oo naman. Siya yung mag-open ng ceremony. Exactly. And of course, partner, bukod dyan, naabangan din nila, syempre yung mga seminars mo naman. Marami tayong activities. May binabalak nga partner pero hindi ko muna sasabihin. Ganon. Secret, surprise. Surprise. Pero bigyan na ka hint. Parang sige. mag-seminar ako sa TV. Wow! Excited ka ba? Sige, siguro isa ako sa audience mo. May live audience ba? Yan, doon ako sa harapan talaga. Kumbaga sa scientific breakthrough, ito naman breakthrough sa pagdating sa mga training and seminars. Pwede. Hindi pa nangyayari yan sa TV, di ba? At abangan nyo po kasi ngayong darating na August, sunod-sunod po yung mga bagong seminars ko. Una dyan yung ultra-magnetic selling. Ito ay tungkol sa pagbebenta. Pagtuturo tayo, ng skills ng pagbebenta. At marami naman tao kasi dahil sa sales, nabibigyan ng opportunity kumita ng malaki. Alam naman natin, ang normal na employment, fixed salary ka lang. Pero pag nasa sales ka, nandiyan ang pera talaga. Nandiyan ang pera dahil nandiyan yung komisyon. Pero pagpasok mo, hindi ka naman marunong, hindi ka magaling, yun yung training na ibibigay namin. Sa August 6 po yan. Then sa August 13, ito yung pinaka-exciting partner. Narinig mo na ba yung tinatawag kong emotional freedom techniques? Ayun ito yung napanood mo na ako. Siguro yung nagtatap ako sa iba-ibang parts ng body. Okay. Ang ginagawa nito is kapag tinatap mo yung different parts of your body, hina-harmonize niya yung energy sa body mo. At dahil dyan, lahat ng mga iba-ibang sakit mo, alright? Lahat yan, mag-clear at gagaling ka. Talaga? Kasama daw ba dyan yung heartaches? Posible. Dahil sabi natin, kaya niyang i-heal pati trauma. Deep trauma, kaya niya, phobia, kaya rin niyang gamutin. Lahat mga fears mo. Kaya niya. So, mga heartbroken po dyan. Alisin. Yan yung emotional freedom. Kasi alam natin, mga 80% ng sakit galing sa emotions Lalo pag nagagalit ka, sumasama mo. Diba? Tama. So, yun ang i-clear natin. Tuturuan natin sila paano gawin. So, this is the ultimate stress buster. Yan ang maganda dyan. So, yung mga natin. Yan. And last, yung ultramagnetic influence sa 20. Ito naman paano maging influential na tao. So, ito yung mga itinerary mo for August. Kasi kaya ko sinasabi to, dahil ito lahat bagong seminars to. So, 3 new seminars in 1 month. Grabe, di ba? So, first time mangyayari yan sa history ng John Caleb Training. At for more details, puntahan nyo lang po yung website namin, www.johncalebtraining.com. Ayan. At syempre, partner, hindi kami nakakalimot na bumati sa iyo ulit ng happy birthday. Thank you very much. Noong 18, di ba? At happy birthday. Nagkaroon tayo ng malaking birthday celebration. Actually, ano na yun after na nung birthday. Nung birthday mo. Parang post-birthday celebration. Na yun. Nice ko pasalamatan, of course, lahat ng mga dumating at nag-perform dun sa birthday ko. Andiyan si Joy Volante. Thank you very much. Si Andrio. Naalala mo si Andrea, yung ating violinist na ginest natin from Ace of Strings. At kumakanta rin. Then, nandyan din, of course, yung True Faith. At yung, marami kasing po namin. Yung mentalist na si Justin Piñon, nag-perform din siya. Then, kasama din natin si Tim Taig. Maganda niyan, partner, lahat yan regalo So, wala tayong binayad. Gano'n kanila kamahal, partner? Mga barkada natin to across the years. At sila rin yung, I believe, umattend sa mga previous seminars. Karamihan sa kanila. And so, with that, inayos namin pasalamatan yung mga sponsors namin. Thank you to Business World, solid.com.ph, at nandyan, of course, Dr. Lilian Ibuen ng Total Body Dentistry. No, partner, may papasalamatan gusto kong pasalamatan, partner, ang Essensa. Yung naging guest natin before, sila po ay matatagpuan sa lahat ng SM department stores sa buong Pilipinas, Essensa. At bisitahin din po yung bago nilang bukas na product line, yung Adore at saka yung Accenti. For plus size women naman yan, partner. Para sa malalaki. Pero sexy pa rin. At pinag-usapan ng paglaki, sana lagi kayo manood ng Success TV para lalo pang lumaki ang inyong kita at lalo pang lumawak ang ating isipan. At to bring out the genius in us. Okay, so yan na po. Abangan nyo po susunod na episode namin sa Sabado. Ito po si Cheska San Diego. Ito ang yung Sir John Caleb. And we say yes to success!